At amen. Glory to the living God. Napakabuti ng Panginoon. Nandito ang mga sitra. Praise the Lord. Amen. Nandito ang mga Bible study online. Praise the Lord. Nandito ang mga nandito po yung ating mga invited na mga kaibigan, naka-attend ng anniversary natin at nandito po sila ngayon. Praise the Lord. Amen. Yung mga wala po noong nakaraang linggo, sila po ay may sakit at nandito sila. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Napakaganda po na napakaganda po na nagpupuri sa Panginoon. Ano po? Hallelujah. Praise the Lord. Talaga naman pong kailangang grabe ang pagpupuri natin sa Panginoon because the Lord had saved us. The Lord had changed us. Amen. Wala ka ngayon sa lugar mo ngayon. Actually, hindi ka nakapunta ng Bahrain kung wala ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Woo! Praise the Lord. Hindi ko alam kung sino sa inyo may mga pinagdaanan bago nakapasok sa Bahrain. Yung mga iba na offload, yung mga iba kung saan-saan napunta para lang makarating ng Bahrain. Ultimate goal is makarating ng Bahrain kung saan-saan dumaan. Nagkakaintindihan tayo. I don't know your story, but I thank God kasi nandito ka ngayon. Sabi mo sa katabi mo, salamat, nandito ka ngayon. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Tayo po yumuko at manalangin. Ang church na to laging puro panalangin. Amen. Because a powerful, prayerful church is a powerful church. Amen. So let us just tap onto the power of God as we intercede and pray for this service, lalo na sa aking pagtuturo. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for your presence in our midst, O God. Salamat, Panginoon, na dinala mo po ang bawat isa sa amin dito. We're so thankful and privileged, O God, humbled to be able to worship you, to serve you, Lord God, in this country, O God. Na sa tingin ng lahat, akala nila nung pumunta sila dito ay bawal ang gawain dito. But here we are. We're even live streamed, oh God. Thank you for the privilege, the freedom, Lord, to serve you, to lift your holy name, shouting your name, Jesus, the powerful name in this island, oh God. And so we thank you, Lord God. At sa umaga pong ito, dalangin po namin, O Diyos, ang iyong banal na dugo ang i-cover mo sa bawat isa sa amin. Lord, cover us with your precious blood. We are under the blood of the Lamb, O Lord God. Hallelujah. The powerful blood of the Lamb. And right now, Lord God, we just ask for forgiveness. Lord, ang mga laman ng puso namin, any motive that is not, Lord, aligned with your will, sinasubmit namin sa iyo at ikaw, Panginoon, ang masunod sa aming kalagitnaan. Lord, be magnified and be glorified in our midst. And Lord, as I preach, O God, itago mo ako sa iyong likuran, Lord God. It is not my words, but your words, O God. Lord, it is your powerful words, O God, that will, Lord, rekindle the fire in our hearts, O God, that will continue to love you, Lord God. At hayaan mo, Panginoon, O God, ma-stir up sa amin, Lord God, the desire, the hunger to know you more, Panginoon, in a deeper way, Lord God. Marami pong salamat sa oras pong ito. We give you all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray and we declare, Amen, Amen, Hallelujah. Praise the Lord. And sa mga nasa online, welcome po sa ating pong gawain. Pasensya na po, we started a little bit late. We have some technical issues, pero sumasabay ang physical sa online dahil we wanted the people who are not here with us to join us online. Amen. So, kayo po, ini-encourage ko, i-share nyo na yung link, i-share nyo sa inyong mga families, i-share nyo sa inyong mga friends, lagay nyo na po sa inyong mga Facebook wall para po lahat ng mga kaibigan nyo, pati yung kaaway nyo na nag-i-stock ng inyong wall ay makita na nasa church kayo at nanunood kayo or na nakikinig kayo para siya din mismo mabago. Amen. So, tayo po ay dumako at napakaganda ng natin, and the Lord is so good. Pati yung mga kanta natin, synchronized dun sa message natin. In fact, verses were droned. The verses that I have was mentioned in the songs that we were singing. Sabi ko, wow, kinanta na natin yung ibang part ng preaching ko. Praise the Lord. Amen. So last week po,
parang sequel ito eh. Kasi last week we talked about, our topic was living in victory. Yun yung topic natin. So kailangan mabuhay tayo na may katagumpayan. Tapos ngayon naman, let us serve our powerful God. Amen. Siyempre, wala nang iba tayong paglilingkuran kundi yung makapangyarihang Diyos natin. So as I tell you that I need to share kailangan ko din pong i-share that may mga kaibigan din po ako nakaabang sa ating pong gawain. Amen. So last week, our topic was, we are victors, not victims. Ito yung aking challenge sa inyo. At marami pang mangyayaring mabubuting bagay. Great things are yet to come. Amen. Sa buhay ninyo. Sabi mo sa katabi mo, greater things are yet to come. Greater things are yet to come. Paggising mo ng umaga, amen, minsan pare-parehas na lang yung nangyayari. Parang, parang negative na, no. Greater things are yet to come. Sa bawat gising mo, may magandang nangyayari. Amen. Painam ng painam, paganda ng paganda, because we are victorious in Christ Jesus. Amen. Hallelujah. At malapit na pong dumating si Lord. And this is an encouragement to you. Dahil pag alam mong malapit na dumating ang Panginoon, dapat iniisip mo na wala pong nasasayang dun sa paglilingkod mo, kapatid. Amen. Pastora, araw-araw na nga ako sa church. Praise the Lord. Amen. Hindi ka na-overdo. Hindi ka na-overdo sa paglilingkod kung lagi-lagi ka sa church. Bakit? Masarap kapiling ang Diyos. Dapat nga araw-araw, amen, may ginagawa tayo for the glory of God. Amen. Hallelujah. Kailangan po tayo po ay diligently kinakatagpo natin ng Panginoon. Amen. Sino sa inyo in love sa Panginoon? Tanong ko lang. Yung in love sa Panginoon. Sino in love sa Panginoon? Oh, ayan, hindi ko kayo pinipilit. Pero tinatanong ko lang kasi alam nyo, ang sarap ma-in love sa Panginoon. Kung babalikan natin yung story when you got born again, when you accept Jesus as your Lord and Savior, ano yung feeling? Anong pakiramdam? Ayan, si sister napaka-excited. Bibihira kasi makadalo. Kaya talaga naman, yung pakiramdam niya para sa nakawala. Talaga naman, she's giving her best. That's how I feel when I got born again. Amen. So, grabe talaga yung pakiramdam pag in love kay Lord. Sino talaga in love kay Lord? Kasi I wanna talk to those in love. Yung mga in love sa Panginoon. Kasi you can do crazy things for Jesus. Amen. At ang ibang tao parang nawiwirduhan sa'yo. Pero, I'm sorry, in love lang talaga ako. Di ba? Isipan nyo yung mga in love, hindi sa Panginoon, na in love sa iba, na they are blinded sila. They can even shout at the top of the rooftop. They can shout to their Facebook wall. Yung mga mahal nila, tinatag pa nila. They are shouting to the whole world. Bakit? In love. Are you with me? Nagkakaintindihan tayo. May mga reserve naman. Di nila pinapublic ang kanilang mga love story. Pero yung mga iba talaga hindi nila ma-contain. Masyadong expressive. Ine-express nila sa kanilang mga social medias. Wala tayong pakialam. Kanila yon, diba? May sarili silang freedom to post whatever they wanted. Pero ako, ang ipoposte ko yung pag-ibig ko sa Panginoon. That every day of my life, I'm getting deeper and deeper in love with my God. Amen. And parang kailan lang I got to know the Lord at a very young age. Sino sa inyo bata pa na in love na sa Panginoon? Bata pa in love na kay Lord. As in, children ministry. Children pa lang. I got born again at the age of 7 or 8 and I fell in love with God deeply. In love ako kay Lord. Amen. Kaya sabi kong ganun, ang sarap ma-in love kay Lord. And I remember yung Bible ko talaga naman, gutay-gutay yung Bible ko because I really love the Lord. And I love His love letter. Amen po ba? Pag love mo, ma'am, di ba binabasa mo? Paulit-ulit pa nga yung sinend na sa'yo, nabasa mo na, yun ulit ang binabasa mo. Akala nila may bago ng message. Wala, yun lang. Kilig na kilig ka kasi in love ka, di ba? So ganun din sana sa Panginoon. Kung talaga in love tayo, get to know His love letter. Amen po ba? O, diba? Sino nagbabasa ng Bible? O, diba? Humihina yung amen. Sabi mo, in love ka kay Lord. Dapat in love ka din sa
love letter ng Panginoon. That's how He expresses His love for you. How will you know that He loves you so much kung hindi mo ine-expose ang sarili mo sa salita ni Lord? Amen. Iyon ang love letter niya sa'yo eh. Dapat kinikilig ka pa. Ako yung Bible ko noon, eto ka, Inil. Inil po ako. Benilinda, pero Inil ang tawag ko. Tawag nila sa akin. So, yung Bible ko nakasulat, eto, Inil. Inil sa'yo to, Inil. Puro Inil na lang nakalagay dun sa Bible ko because, kilig na kilig ako. I felt that the Word of God is so strong and it penetrates to the deepest of my heart and talaga namang kinikilig, literal, kinikilig ako sa mga nababasa ko sa Biblia. Amen po ba? Who can identify? Wala na. Kinikilig sa Word of God. Amen. Kapag nababasa mo, kinikilig ka sa Word of God. Alam nyo, totoo ang Word of God. When He says it, the Word of God is purified 7 times, sabi sa Psalms. And alam niyo, ang Word of God, hindi nagmamaliw. Heaven and earth will pass away. Amen? But His words will never pass away. Ganun ka-effective and powerful ang Word of God. At ang Word of God, amen, pag pinadala ng Panginoon, He will accomplish the purpose for which it was sent. Ibig sabihin ng salita ni Lord, pag pinadala niya ngayon, ayusin niya kung ano yung dapat ayusin sa puso natin. Amen. Yung salita ni Lord, it will penetrate even to the dividing asunder of soul and spirits, bones and marrows. In Tagalog, ang salita ni Lord tatagos sa kaibuturan, amen, ng ating mga kasukasuan, amen. Doon pa sa, yung bone marrow, sa bulalo, yung tagus, yung mismong loob pa ng bones natin. Tumatagos ang salita ni Lord. That's how powerful the Word of God is. Kaya kung attend ka ng attend, may nangyayari. Kasi yung salita ni Lord, tumatagos sa puso mo. Amen. Hallelujah. In a world full of chaos, ang mundo natin puno ng kaguluhan, mess, worldly stuff. Kapag tayo po ay napapaligiran ng mga kaguluhan, may kaguluhan, sabi nila nung una na sumiklab ang kaguluhan, sa Israel, Palestine, tapos nakikigulo pa lang Iran, nakikigulo ang Lebanon, nagkakagulo-gulo na sila, and dito nga, nagrally din sila dito dahil nga they are pro-Palestine. May malaki tayo dyan sa, ang laki-laki na bulletin, because their heart is, of course, this is a country na their sympathy is in Palestine. Amen. Pero tayo, we pray for both of them because we love them. Ang totoo niyan, when I was in Israel and Palestine, sa Palestine po mababait naman ng mga tao. Wala tayong masasabi. So parehas po sila na they are loved by God. Pero syempre, ang Israel, yung chosen nation ni Lord. Pero mababait din po yung mga tao sa Palestine. And hindi naman talaga sila ang kalaban. Ang mga, tawag dito, ano yung grupo na yun? Hamas po ang kalaban, which is sila yung mga terorista. Hindi naman sila ay dapat iligtas. May mga kaibigan ako sa Palestine, sa Israel, parehas po sila, they're running for their lives. Kumbaga talagang kailangan din silang iligtas. So lahat sila, when we were in Armenia, we were praying for the people na yung naging sikat na listahan ng mga bata na hinuli at tinago. We were crying for their salvation. We were crying for their safety and security. We had the list of the names of the children na pinagpipray namin. Na habang pinagpipray namin sila, umiiyak yung naglilid. Bakit? Kasi personally, kilala niya yung mga batang pinagpipray namin because they were from Israel and they went to Armenia and we prayed together and they were crying and they were explaining as they pray, this child is nawala na yung nanay niya at tatay niya, siya na lang nakasurvive. Mga ganon. They tell us the story of the children na pinagpipray namin. And so we're not just praying randomly, we're praying with a purpose because we even know the names of the child na Tapos during our prayer, yun yung negotiation na ilalabas, i-release na yung mga ibang na hostage. And while we were praying, we have some
Thailand people in our group na nagpipray. And then that afternoon, we heard the news na 4 or 8 na hostage na Thai ay na-release. So, we were rejoicing with them. Alam mo yun? So, it was significant that was last year, November, 25 ba yun, nasa Armenia ako. So, we gathered as intercessors or watchmen of the nations, ang grupo namin. We were praying for the nations and we were praying specifically also for that war last year. Kasi, di ba nag-broke ang war ng October 7 and we were in Armenia. Madaming kwento doon, ang dami, grabe, but it was really more on prayers. We're crying for this event na nangyari, itong kaguluhan na nangyari. So, the world is chaotic. Pero alam niyo po ba, kahit na bad news pa yung naririnig natin, nais ko sabihin sa inyo, hindi nagbago ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen! He is powerful. He is the same yesterday, today, and forever. We are serving a powerful God. Amen! Hindi porke ang nakikita natin sa news ay mga pangit na, that does mean na humina na ang pinaglilingkuran nating Diyos. No, kapatid. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay powerful pa din. Amen. Basahin po natin and may these verses remind you who our God is. Amen. Para hindi ka natatakot, hindi ka nagkakaroon ng parang anxiety. Ano na kaya ang mangyayari? Alam mo yung ang depression is na nalulungkot ka sa mga pangyayari in the past. Ang anxiety is hindi pa nangyayari, masyado ka nang nag-a-anticipate at nagwo-worry ka na sa bukas. That's anxiety. Anxious sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Nagkakaintindihan tayo? Pero sabi sa Jeremiah 32 verse 17, sabay-sabay po nating basahin. Sabay-sabay po nating basahin with conviction. Lord God, amen. Behold, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. There is nothing too hard for you. Amen. Hallelujah. Woo! Praise the Lord. Sino nakakatanda niya? Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Amen. Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thine outstretched arms. Amen. Kanta yan nung bata ako. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Bakit? Ito ang Diyos na pinaglilingkuran ko, makapangyarihan. Amen. Ito ang pinaglilingkuran ko. Grabe. Amen. Grabe ang power ng Diyos na pinaglilingkuran ko. Amen. May imposible ba sa Kanya? May mahirap ba? Mahirap ba ang sitwasyon mo, kapatid? Tapatan tayo, mahirap ba ang sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon? Sobra bang Last week, anong pinag-aralan natin? Buhay ni Job, di ba? Antindi ng pinagdaanan niya, pero nakalabas siya. Ang ending ng kwento, hindi ko na naikwento sa dulo, diba? That he was blessed, double dun sa nawala. Double for his trouble. Amen. Ilan ang ship na nawala? Sino nakakaalam? Review tayo ngayon. Ilang ship? 7,000? 7,000 ang ship? Naging 14,000. Binalik ni Lord. Ilan ang camel niya? 3,000. O, diba? Kaya this week na iposte ko yung camel, nakasakay ako sa camel. Kasi naalala ko yun, grabe, 3,000 ang camel ni Job. Naging 6,000. Ilan ang kanyang oxen, donkey? Oxen is 500, meaning dinoble ni Lord yun, 1,000 oxen. Ano pa? 500 donkey, female donkey. Ibig sabihin, palaanaking mga donkey pa yon. Ginawang 1,000 ni Lord, double talaga for all the troubles. Woo! Amen! Kaya alam nyo, si Satan, inisin ka lang, he will try you and test you, pero at the end of the day, pag nagtagumpay ka, kasi tagumpay naman tayo, double for your trouble. Ibabalik ni Lord lahat ng ninakaw ng kaaway. Amen. God is a God of recompense. Ire-recompense niya lahat ng ninakaw sa'yo ng kaaway. Amen. Magpatuloy ka lang sa Panginoon. Tapos yung mga anak,
na 10 nawala, at 10 din ang ibinalik ni Lord. Si Lord hindi lang niya dinoble yung mga anak. Kasi tama na yung nawalang 10, 10 din ang binigay ni Lord. Para hindi naman ang daming 20, ano? Naiintindihan nyo? Double ang properties, pero yung anak, yung pamilya niya, binalik ni Lord 10. 7 lalaki, 3 babae. Amen! Hallelujah! Lord God! Amen! Behold! Grabe, nakaka-bless ang ating Diyos na makapangyarihan. Sino natutuwa na ang pinaglilingkuran ng Diyos, hindi siya pipitsugin? Amen? Siya ay makapangyarihang Diyos. Amen! Woo! Hallelujah! Praise the Lord! Ipe-present ako sa inyo yung mga verses ng kabutihan at ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Bahala na po kayo na ma-stir up that you are serving a powerful God na kahit saan ka lumingon at bumaling, ang Diyos na pinaglilingkuran natin hindi nagbabago. Nothing can diminish the power of God. Ikaw lang, yung faith mo lang ang humihina. Yung faith mo lang ang kumbaga sa dumadaos-dos, hindi ka na makapanampalataya. Pero ang Diyos natin mula noon, ngayon at magpakailanman, siya pa rin ang makapangyarihang Diyos. Amen! You just choose, will you serve Him or not? Amen! But I will serve the Lord. 1 Chronicles 29 verse 11, basahin po natin. Basahin niyo po munang sabay-sabay. Amen. Siguro maganda lagi nating dinideclare to. Yours, O Lord, is the greatness. Kumbaga parang whenever you come to God, i-declare mo, sino si Lord sa buhay mo? Sino ang Panginoon sa buhay mo? Amen. Yours, O Lord, is the greatness, the power, and the glory, the victory and the majesty, for all that is in heaven and in earth is yours. Hallelujah. May imposible ba sa Panginoon? Sa Kanya lahat? Minsan nakala natin, nililimitahan lang natin si Lord. Lord, hindi ko alam kung kalooban mo kaya, Lord, yun. Parang okay na ako dito. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head over all. Amen. Alam niyo po ba na yung turn ng event sa buhay natin na hindi natin inaakala. Amen. Si Lord, may plano na sa buhay mo. Ikaw lang ang naglilimit sa kapangyarihan ni Lord, pero si Lord, ang laki ng plano niya sa'yo. Sino mag-aakala na makakarating ka sa Bahrain? Sino mag-aakala? Amen. Sino mag-aakala ng mga bagay na nangyayari sa'yo, yung promotion mo? Abay, sino mag-aakala na si Kuya Ariel? Praise the Lord, from that bed of sickness, ngayon ay malusog, amen, masigla, at nasa isang the best na kumpanya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At hindi pa tapos dyan. May plano pang maganda ang ating pong Panginoon. Kasi painam ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Are you with me? Our God is powerful. Our God is great. He created the heavens and the earth. Amen. You cannot measure the greatness of our God. Psalms 147. Asan yung verse ko? Nawala. Great is our Lord and mighty in power. His understanding is infinite. Amen. Natanggal ko yung verse ko dyan. Teka lang po. Kunin natin yan. Na-delete ko yung verse. Anyway, pakihanap yan. May verse po yan. Ayun. Okay, wala sa akin. Ayan. So, great is our Lord and mighty in power. His understanding is infinite. Amen. Mighty in power. Alam niyo pag sinabing great, yung great na yan, napakalakas. Amen. Sabi niya, mighty in power. Hindi lang basta may power siya, mighty in power. Naiintindihan nyo? Kapag dinidescribe, may ibig sabihin yan. And God, that's how God is. Alam nyo, kulang i-describe kahit yung superlative na, yung pinakamatindi na, kulang pa para i-describe ang goodness ng Panginoon, ang power ng Panginoon. His understanding is infinite. Minsan hindi natin naiintindihan. Talagang hindi natin maintindihan si Lord kasi nga, iba, malalim ang kanyang, ang karunungan ng Panginoon. Hindi natin po kayang intindihin ang karunungan ni Lord. Basta siya
ang masusunod. Amen. Kung ano yung gusto niya mangyayari, wag na natin i-question. Sino sa inyo dumating na, kini-question niya si Lord? Kini-question niya, bakit Lord? Bakit ako Lord? Bakit wala pa? No. Ba't hindi pa dumarating yung hinihingi ko sa iyo, Lord? Amen. Marami ka iniiyak kay Lord, tapos you tend to question God. Alam niyo, okay lang naman lumapit sa Panginoon, makipag-discussion. Lord, pero hindi mo kine-question yung kanyang power. Because lumalapit ka, Lord, eto po yung kalalagayan ko. Come, sabi ni Lord sa Isaiah, come and reason together. Lumapit ka, sabi mo sa akin, ano yung mga bagay na iniiyak mo dyan, kino-complain mo dyan, halika, let us reason together. Si Lord is inviting us to some kind of discussion and reasoning together. Amen. Pero wag na wag mong idadoubt ang kapangyarihan ni Lord kasi higit na makapangyarihan ang Panginoon kaysa sa atin. Amen. Kung tayo lang, wala ang Panginoon, mapapahamak tayo. But praise be to God, amen, na andito siya. So, tignan mo nga yung katabi mo. Amen. At tanungin mo nga siya, naniniwala ka ba na powerful ang Panginoon pinaglilingkuran natin? Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba? Amen. It is my prayer that as I preach and as you listen, the Lord's word, the Lord's powerful words, amen, they are living water, i-wash lahat ng doubts, lahat ng fear mo, para matanggal lahat ng mga ini-inject ng kaaway na negative thoughts sa'yo, na kumbaga saan, hanggang dyan ka lang, yan na lang ang buhay mo, wala ka ng pag-asa, and all those negative thoughts that the enemy is trying to penetrate, ini-inject niya, but the Word of God is powerful and it flushes out lahat ng mga dikta ng kaaway. Kasi hindi, kumbaga kasinungalingan ang nilalagay ng kaaway. He is a deceiver, dinideceive ka niya kung ano nilalagay niya sa'yo para hindi ka manampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi kapag nananampalataya ka, talo ang kaaway. Amen. Job, part ng Job ito yung bandang malapit na sa dulo. Behold, God is exalted by His power, who teaches like Him, who has assigned Him His way, or who has said, you have done wrong. Remember to magnify His work, of which men have sung. Everyone has seen it. Man looks on it from afar. Behold, God is great, and we do not know Him, nor can the number of His years be discovered. For He draws up drops of water, which distill as rain from the mist, which the clouds drop down and pour abundantly on men. Indeed, can anyone understand the spreading of clouds, the thunder from His canopy? Look, He scatters His light upon it and covers the depths of the sea. For by this He judges the people, He gives food in abundance. He covers His hands with lightning and commands it to strike. His thunder declares it, the cattle also concerning the rising storm. Sinabi dito, lahat ng mga nature, sino nga ba naman ang makakahawak ng nature, makakagawa nitong mga pangyayari na to? Si Lord lang. Amen. Sabi niya ganun dito, eto na lang for He drops, sino bang nakakaalam ng taon ni Lord? Ilang taon na si Lord, hanggang infinite ang Panginoon natin. Hindi pwedeng matapos kasi siya ang Diyos. Siya ang lumikha sa atin. Alam niya ang beginning natin at end natin. Pero siya, walang ending ang Panginoon. For He draws up drops of water, which distills as rain from the mist. Yung ulan, ngayon nakakagawa na ng artificial rain ang mga tao. Pero sino po talaga ang author ng water cycle? Sino nakakaalam ng science? Ang water cycle, nag-evaporate, nagko-condense, tapos babagsak. Are you with me? Si Lord lang nakakaalam. Kung saan niya ibubo sa malakas na ulan, siya din na nakakaalam. Naalala niyo yung panahon ni Noah? Na sabi niya kay Noah, magpatayo ka ng isang ark. Nagbilin na si Lord. Alam niya kailan niya ibubuhos ang ulan. Nung natapos ang ark, sa kanya binuhos ang ulan. At siya din nakakaalam kung gaano katagal yung ulan. How many days it lasted, yung ulan. How many days din ang baha. Ito yung pinakamalaking sa buong mundo Kasi non-stop ang ulan. Amen? For a period of
a certain period, 40 days ba yun? 40 days and 40 nights ba yun? Tapos 150 ang araw ng baha. Nakaka-amaze si Lord sa ginagawa niya. Nakahawak niya, kontrolado niya kung gaano kadami ang buhos ng ulan. That's our God. Amen. So kapag minsan may mga na-wipe out na bansa dahil sa flood, sa ulan, hindi tao ang pwedeng gumawa nun. Amen po ba? We have a powerful God. Hawak niya yun. Amen. Which the clouds drop down and pour abundantly on man. Si Lord lang. Amen. Na nakakaalam nun. Sabi, sino ba nakakaintindi ng spreading ng clouds? The thunder from His canopy. Yung canopy, di ba? Buong mundo. Covered ng, si Lord lang ang may hawak. Kumbaga sa under his canopy, under his kumbaga sa kamay ng Diyos, nakakita niya lahat ang buong mundo. Amen. Look, He scatters His light upon it and covers the depths of the sea. So nakikita nyo, pati ang araw, kung paano niyang kinover ng light ang mundo, tapos mamaya may gabi, naiintindihan nyo kung gaano kakomplikado ang bagay na to. Sa science nga, pinag-aaralan natin. Ang hirap explain, amen. Pero si Lord, kaya niya. Sa Kanya to galing. Pilit inaaral ng mga tao para maintindihan nila yung takbo ng utak ng Panginoon. But never will we understand because His wisdom is infinite. Amen. By this, He judges the people. He gives food in abundance. He covers His hand with lightning and commands it to strike. Pati, kumbaga yung lightning, yung, ang tawag dito? Kulog at kidlat. Dito nga wala tayo bibihira na may kulog at kidlat. Wala yata. Pero sa Pilipinas, bata pa lang ako, sino nakakaintindi na talagang takot na tayo pag may kulog, may kidlat. Pag may kidlat, yung mga ano tawag dito, yung mga salamin natin, kino-cover natin. Yun yung mga naaalala ko. Tapos, meron sa lugar po namin nabagsakan ng ball of fire, ng lightning, tapos namatay siya. So, it was a story in sa mismong barangay namin, kilalang bata pa lang ako na, kaya takot na takot kami dun sa, kapag may strike ng lightning, tapos kulog, para sa amin, parang, we're so, scared dun sa tunog na yon. Ngayon, mga bata na hindi nakaka-experience nun, parang hindi nila alam, pero tayo alam natin na, alam niyo yun, na nakakatakot, pero alam niyo, si Lord ang author ng lahat, sa Kanya galing lahat ito na parang lightning nasa kamay niya. Amen. Thunder, magkasunod lang yun eh. Pag may lightning, may thunder, hindi pwedeng gawin ng tao. Amen. Si Lord lang. Siya yung makapangyarihan. Are you with me? Nagkakaintindihan tayo. Etong makapangyarihan na Diyos na to, na pinapakilala ko sa inyo, kilala nyo na, siya po yung pinaglilingkuran natin. Siya yung dahilan ba't nandito tayo. Siya yung gusto nating makilala pa at yun yung gusto rin natin ipakilala sa mga tao sa paligid natin. So get to know Him so that you know how to share Him to other people. Amen. One of the greatest demonstration of God's power is the resurrection of Jesus Christ. Kanina kinanta natin yun, natutuwa ako, nabibless ako kasi eto yun eh, eto na yung kinanta na natin eh, eto yung message na this is the power of God na dapat makilala natin. The Bible promises that those who put their faith in Jesus will also be raised from the dead. So ang greatest demonstration ng kapangyarihan ni Lord ay yung buhay ng patay. Mismo si Jesus Christ ay nag-resurrect sa Kanya pong kamatayan. Amen. Philippians 3:20-21, for our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body, according to the working by which He is able even to subdue all things to Himself. Alam nyo, our citizenship is in heaven. Amen. Kung dito sa Bahrain, anong citizenship nyo? Tatanungin kayo, Filipino. Amen. Yun yung declaration. Pero sa totoo lang, amen, because we are born of Christ, because we are born again, our citizenship is in heaven. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And we eagerly
await. Amen. Yun yung parang inaantay natin na makapiling na natin ang ating Savior, Jesus Christ. Kaya ramdam nyo kapag kumakanta tayo, tapos alam mong it's about our God and getting closer and closer to our God, ramdam mo. Amen. Kumbaga, ina-assure ka ng mga awitin sa presensya ng Panginoon. Amen. Because that is our ultimate place to be. Amen. Our citizenship is in heaven. And excited tayo sa pagdating po ng Panginoon. Oh, what a glorious day when we see Jesus face to face. Amen. Kapag in love ka, ayaw mo lang na long distance. Gusto mo magkita na kayo. Gusto mo, magkaroon ng fellowship, hindi lang telepono, hindi lang video call. Amen. Kailangan magkita kayo. So, ganun din, we're awaiting that glorious day. On that day, makapiling natin ang Panginoon. This is just a temporary abode. Etong mundong ito, nagkakasakit ang katawan, maraming nangyayari but then God will transform us in a glorious body and makakapiling natin ng Panginoon. And it will be eternal. It will be forever and ever kapiling ang Diyos. Amen! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Itatransform itong body na to at magiging glorious body according to the working by which He is able. Sabi mo, He is able. Sa mga ibang bagay pa lang, naiimposiblihan ka na, paano ito, yung katawan na to, biglang itatransform at gagawin niyang glorious body at kapiling sa langit. Ano din yun? Mahirap din yun, pero walang mahirap sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! At sabi sa 1 Corinthians 1:18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Itong cross, itong work ni Jesus sa cross, it is the finished work of Jesus Christ. Kaya wala po tayong nakalagay na image sa cross. We have the cross as a symbol of Christianity, but we do not see Jesus hanging on the cross because Jesus already ascended in heaven. Amen. At wala na pong image ang cross natin. Amen. So maliwanag po sa mga nagtatanong, bakit walang image ang cross ng mga born-again Christian? Because our God is not forever na napako. He was ang tawag dito, napako siya sa cross, but on the third day, napako siya sa cross, inilibing siya. On the third day, He resurrected. That's the resurrection power of Christ. Amen. At siya po'y nag-ascend po. 40 days muna siya nagstay dito sa mundo and then He ascended to heaven. Amen. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Sa mga hindi kilala, hindi alam ang cross, hindi pa sila na-preach ng gospel, they thought cross is foolishness. But we preach the gospel to them and tell them that it's never foolishness because the cross is the message of love of our Lord Jesus Christ sa atin lahat. He saved us from our sins na supposed to be tayo po yung mamamatay. Tayo po'y mapupunta sa dagat-dagatang apoy. We will be doomed to destruction, eternal destruction. But Jesus Christ with His love, amen, nirescue niya tayo. At nung nirescue niya tayo sa cross, hindi na ikaw, hindi na ako yung napako sa cross. Tapos niligtas po niya tayo by conquering death itself. He rose from the dead. Amen. And He resurrected para sa iyo at para sa akin. At ang pangako ni Lord, yung resurrection power niya ay taglay din po natin. Amen. Sabi niya ganun dito, according to the working by which He is able even to subdue all things to Himself. Kayang-kaya po niya even i-transform ang ating lowly bodies into a glorious body. Makapiling natin ang Panginoon. Grabe. Nakaka-bless ang power ng Panginoon. Hallelujah. Ididiretso pa po natin. Nagkakaintindihan po ba tayo? Naiintindihan niyo ba kung gaano makapangyarihan ang Diyos natin? Amen. And I challenge people who are not serving, who are not giving their life to the Lord. May reservation ka pa sa sarili mo. I'm telling you, now is the time to serve our God. Now is the time. You can serve the Lord. Alam nyo, nung ako nakilala ko ang Panginoon at a young age, sabi ko sa inyo, at hindi ko ikakahiya ito, lagi kong ikukwento ito, I made the decision to serve Him.
Amen. Nakilala ko ang Panginoon natin, makapangyarihan. Iniwanan ko na po yung aking pangarap at sabi ko maglilingkod ako sa Panginoon. And true enough, long story short, I left yung pangarap ko. Amen. Naglingkod ako sa Panginoon, pero hindi natatapos yon. Kapag mahal mo ang Diyos at pinaglilingkuran mo, He is able to lift you up. Amen. Tanggalin ka doon sa sitwasyon mo. Doon sa pangit mong sitwasyon, nakita ni Lord ang puso mo. Dalisay, pure heart. You have a pure heart in serving the Lord mula sa aking simpleng kalagayan. Amen. Full-time pastor ako sa Pilipinas. Amen. Dinala ako ni Lord sa Bahrain. Amen. Binigyan niya ako ng trabaho at eto na. Amen. At nangarap lang ako, sabi ko, nung nandito ako sa Bahrain, Lord, makapunta lang ako sa Israel. Uuwi na ako. Yun ang pangarap ko kasi yun ang desire ng puso ko, makapunta sa Holy Land. So, alam mo yung pagdating ko dito sa Bahrain, ang utak ko nasa Israel, nagre-research talaga ako about Israel. Parang feeling ko, it's a dream come true or parang arrival ko na yan kapag nakarating ako sa Israel. Ang dami kong ginawa. Hello, nag-aral pa ako ng Hebrew language. Nag-lecture ako. May online, medyo mahal pa nga yung tuition fee. Sige lang, pikit mata, aral ako kasi sabi ko, eventually makakarating ako dyan. Alam nyo, fast forward, nakarating ako pero hindi po natapos doon. Si Lord, may greater things are yet to come. Amen po ba? Nakarating ako, hindi minsan, pangalawang beses nakarating ako. At by next year, Lord willing, babalik po kami kasama po ang ating guest speaker sa anniversary natin. Yun yung parang punta sila dito and then we travel. At ako na lang ang magiging tour guide nila. At kung gusto nyo rin sumama, mag-ipon din kayo. Sasama ko kayo. Amen. So, mag-ipon kayo. Ako yung tour guide ninyo. Amen. Kasi we were able to explore the outskirts. Alam ko kung saan ang Israel, saan ang Palestine area. Pero pag-pray natin na safe na. Ibig sabihin, pwede naman na mag-travel. Kaya lang on a limited na lang. Sa mga malalakas lang ang loob na gustong pumunta. But then, na-overwhelm ako kay Lord. Nangarap lang ako ng yun lang ang gusto ko, pero nasundan po. At marami pang mga dinadagdag ni Lord na mga lugar na pupuntahan. And these are ministries. Amen. The Lord is opening doors for ministries. Amen. Kaya po, praise the Lord. Hallelujah. From a small child na nakilala ang Panginoon, na naglingkod sa Panginoon. Hindi na po ako child ngayon. That was 39 years ago. Amen. But still, I am loving the Lord and I'm falling in love to our God, a powerful God, over and over again. Because in my life, I've seen the power of God working. Amen. I've seen the power of God working. And I'm telling you, sino yung mga nag-mission dito? Taas ang kamay. Gusto ko makita yung mga nagpunta sa nation. Ilan na kayo? 1? Ilan na kayo? Taas ang kamay. Gusto ko lang makita yung mag-nation. Alam niyo po ba, nakaka-bless pag nag-nation, akala natin delikado. Pag mag-mission, akala natin delikado. Hindi po delikado. Doon mo mararanasan ang kapangyarihan ni Lord. Amen. Sa pag-minister mo sa mga tao, hindi nila kilala ang Diyos. Healings are happening. Amen. Deliverance are happening. Bumabagsak ang presensya ni Lord as we obey the Lord. The Lord does the miraculous. Ang daming himala sa nation. Kapag ka nagmi-mission kami, ang daming himala. Grabe yung ginagawa ni Lord. Kaya I'm telling you and I'm encouraging you, maglingkod ka sa Panginoon. Mag-start ka sa maliit. And then, given the opportunity, sama ka din pag kami ay pumunta sa mga mission trips. Pero I want you to know, start serving in a small thing that you have. Kung saan ka ngayon, maglingkod ka. Tapos, unti-unti, dadalhin ka ni Lord. Amen. I-assure ka ni Lord sa mga lugar at sa mga tao na gusto niyang i-minister. Pero ang kailangan lang, Lord, andito ako. Ang kailangan lang ni Lord is yung availability mo. Ang kailangan lang ni Lord yung yes mo. Amen. Ang kailangan na mag-say yes ka kay Lord. Ako hindi ko nga alam paano gagawin ko sa buhay ko, pero nung na-inlove ako kay Lord, yes, Lord! Alam niyo, sabi nila sa akin, alam niyo yung tawag doon, yung
Sabi nila sa akin, hyper faith ka naman. Sabi kasi parang hindi ko na iniisip ko ano yung consequences ng pag-yes Lord ko. But the Lord is faithful. Hindi niya ako binigo. Nung nag-yes Lord ako sa Kanya, amen, painam ng painam, paganda ng paganda ang buhay kay Kristo. Bakit? Hindi ka nag-yes sa isang talunan. Nag-yes Lord ka sa makapangyarihang Diyos na kailanman hindi Kanya bibigoin. Amen. Amen. Hallelujah. Nag-aantay si Lord ng mga tao na mag-yes, Lord. Nag-aantay si Lord sa mga tao na magbubukas ng puso nila at iintindihin yung plano ng Panginoon sa buhay nila. At sasabi nila, yes, Lord, susunod ako. Amen. Hallelujah. Tuloy natin. 2 Peter 1-4. Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, as His divine power has given us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Sabi niya, His divine power, ang kapangyarihan ng Diyos ay binigay niya lahat that pertains to life and godliness. Sa totoo lang, pag kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, His divine power, kaya niyang ibigay lahat. Amen. Para sa ikabubuti natin, life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Alam mo, pag naglingkod ka sa Panginoon, tinawag tayo ni Lord, susunod tayo, hindi ka mapapahamak. Ikaw lang ang nag-iisip ng kapahamakan. Siyempre, si Satan, iniisip niya kung paano ka atakihin at sisiluin, pero never siya nagtagumpay. Kasi he is forever defeated and his destiny is eternal destruction. Amen. Kaya siya lang yung pilit na nangaagaw sa'yo. Pero I'm telling you, you belong to a victorious camp. It's the kingdom of God. Amen. Hallelujah. By which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lusts. Amen. Sabing ganun dito, may gusto ako ditong word na, sabi niya ganun dito, through this you may be partakers of divine nature. Sa pamamagitan po ng pangako ng Panginoon, tayo po ay partakers ng divine nature ni Lord. Amen. Partakers, ibig sabihin tawag dito sa Tagalog ng partakers, kasalong buhay, partaker. Ibig sabihin ko, eto hindi lang si Lord, He is sharing with us His divine nature. Amen. Anak tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Abba, Father. Amen. So, sinishare din niya sa atin, we are partakers of divine nature ng Panginoon. Hallelujah. Binigyan niya, yung power niya, binigay niya sa atin ng mga bagay-bagay para sa ikabubuti nating lahat. Amen. Hallelujah. Minsan napapahamak ka kasi hindi ka nagko-consult sa ating Heavenly Father, powerful God natin. Hindi mo ikinoconsult ang buhay mo. You make your own decisions and most of the time, nang napapakinggan mo ay ang mga bulong ng kaaway kasi hindi ka nagko-consult sa ating pong Panginoon. So, importante po na dumudulog tayo sa Panginoon. We lay down everything to God and we ask God to cleanse our thoughts, i-redeem ang thoughts natin kung may mga negative thoughts na pumapasok at hayaan po natin na magwardyahan yung ating mga isipan para hindi yung mga nilalagay ng kaaway ang ating pong na-entertain. Amen. And 2 Chronicles 20 verse 6, and said, O Lord God of our fathers, are you not God in heaven? And do you not rule over all the kingdoms of the nations? And in your hand is there not power and might, so that no one is able to withstand you? Yan po sa 2 Chronicles. Alam niyo po, ang Panginoon, wala pong pwedeng makapag-withstand sa Kanya. Kahit titignan po natin, basahin po natin ang Bible from the beginning till the end. Alam niyo, hallelujah, glory to God. Bakit? Kasi makikita niyo yung kwento po, victorious ang Panginoon natin.
Makikita natin from the beginning, siya po ang bida. Siya po yung, kumbaga siya talaga naman po. Tapos, etong kaaway na to na umeksena, pero he was hurled down, amen? He has a defeated foe, and tayo po ay victorious kay Kristo Jesus. Amen. Psalms 24:7 and 8, lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Amen. Sino po siya? Who is this King of glory? The Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle. Amen. Hallelujah. May battle raging sa buhay natin. Meron tayong Lord, amen, who is mighty in battle, amen. Kaya hindi po tayo kailanman magkaroon ng isip ng talunan because we have a victorious God on our side, amen. Hallelujah! Marami pa po ito, amen. Acts 1 verse 8, one of my favorites, kasi ito talaga yung pinanghahawakan ko. Alam nyo, sa verses of the day natin, ito isa sa pinaka lagi-lagi. Ano, Brother Francis? Minsan, halos weekly na natin itong na isisingit sa verse for the day. Why? Because this verse is so powerful. This verse is what I am claiming and you should claim as well. Kasi ito po yung pangako po ng Panginoon. But you, sabi niya, ikaw to, amen, ako to, but you shall receive power. Meron tayong kapangyarihan. Amen? When the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Hallelujah. We shall receive power. Amen? Sa pagbagsak ng Holy Spirit sa atin. Amen? At hindi po tayo mahihiya para mag-witness sa mga tao kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Hindi na po tayo tongue-tied na kapag ka may tao, hindi mo ma-share si Jesus sa mga tao, yung dila mo tied, yung parang nakatali yung dila mo. Gustong-gusto mo mag-share, hindi mo maibuka yung bibig mo, hindi mo masabi yung patungkol kay Kristo. No way, you have the power, amen, para i-declare, i-proclaim mo si Jesus sa lugar na to. Kung nasaan tayo ngayon sa Bahrain, kapag dinala ka ni Lord sa ibang lugar, i-proclaim mo pa din. Everywhere you go, you don't have to be afraid. Amen? Hindi ka dapat na napipigilan. Pastora, gustong-gusto ko talaga, pero hindi ko magawa. Parang walang lumalabas. Tongue-tied ka. Hindi, you have the power. You will receive power. Amen. Hallelujah. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Di ba po, tinuruan ko kayo, welcome Holy Spirit. Dapat sa buhay natin, dahil tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, andito ng Holy Spirit, i-acknowledge natin siya. He is the power from on high na nasa buhay natin. Hindi ka na matatakot, pati mga may sakit, when you pray for the sick, they will be healed. Amen. Kaya ang ministry ng church natin is hospital visitation because we believe as we pray for people, they are getting healed. Amen. It's not our power, it's the power from on high. We have the authority. Amen. When we pray to the sick, we know that they will get healed. Amen. Huwag kang natatakot. Kailangan ko muna si Pastora. Hindi na kailangan si Pastora. You have the power. Amen. You have the power. Because our God is powerful. Amen. Kapag ikaw naglilingkod, susunod yung power. Susunod sa'yo. Nasa iyo eh. You have the authority. You have the authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And final throw ko po, tumayo tayo lahat sa presensya ng Panginoon. And I want the music team to just play. Hallelujah. Matthew 19 verse 26. Amen. Hallelujah. As we declare something is happening. But Jesus looked at them and said to them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Amen. Hallelujah. Pwede natin siya i-apply sa mga pangangailangan natin, sa sitwasyon natin, pero higit sa lahat, i-apply po natin when we are proclaiming the Word of God. Walang pusong matigas para hindi tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Walang pusong matigas para hindi nila tanggapin ang salita ng Diyos. Amen. Wala pong imposible kay Lord. We just do our part. We proclaim the gospel. We share the word of God. And if these people doesn't accept the word of God, it doesn't mean talunan tayo. Hindi. They received it.
Hindi man lang nila hindi pa nilang na-acknowledge, ninanamnam pa lang nila, pero time will come that the words that we have spoken to them, they will understand it and they will accept Jesus as their Lord and Savior. With God, all things are possible. Hallelujah. Thank you, Jesus. This is our challenge today. Will you serve my God? Because when I encountered this powerful God when I was young, I made my vow to serve Him. Hallelujah. Will you serve our powerful God? Will you give your heart to Him and say to Him, yes, Lord, I want to serve you. And whatever talent, ability that we have, let us give our life to Jesus. Let us serve Him. And you will never go wrong as you serve Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. Powerful God. Thank you, Lord. Kausapin mo ang Panginoon ngayon. It is my prayer that our eyes be open, that our minds be redeemed from all the negative words that the enemy has spoken. Kapatid, our God is powerful. Nothing is impossible sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Ikaw lang, kapatid, ang naglilimit. Pero kaya niyang gawin kahit imposible. Kaya niyang gawin, kaya niyang baguhin ang iyong mga sitwasyon. If you are facing a difficult situation, Pastora, napakahirap, imposible na yung sitwasyon ko. Walang imposible sa ating Panginoon. Kaya niyang baguhin ang sitwasyon mo. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Thank you, Lord. And you shall receive power when the Holy Spirit is come upon you. We welcome you, Holy Spirit, in our midst. Holy Spirit, touch your people. Touch us, Holy Spirit. Be in the attitude of receiving. Taas po natin ang ating mga kamay. And let's just be in the attitude of receiving that power from on high. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we receive it. We receive it, oh God. Receive the power, oh Lord. Thank you, Lord. We have nothing to fear because God is on our side. Hallelujah. Even we go to those places, difficult places, we have nothing to fear because God is on our side. Hallelujah. God is able to break every chain. God is able to break every wall. God is able. Sa lahat ng mga sa tingin natin na imposible, kayang gawin ng Panginoon. Thank you, Lord Jesus. And Lord, I declare that this church be a church on fire, oh God. Unafraid in proclaiming the gospel, oh Lord God. Lord, looking every person, Lord, na nakapaligid sa amin. Lord God, as the soul that longs for you, it's the soul that is lost. And we will be accountable, Lord God. Lord, that we will preach the gospel to these people. Unafraid. Lord, we have the burden in our hearts, Lord God, to see these people, Lord God, saved, oh Lord God. Lord, hayaan mo, Panginoon, ang aming puso, oh Lord God, ay patuloy na lumaki sa pananampalatayang, Lord, ang mga taong ito, Panginoon, ay mahal mo at nais mo silang makakilala sa iyo, Panginoon. We thank you, Lord. We lift up this country, Bahrain, Lord, and all the people living in this country. Use us, Lord God, as your channel of blessing,
as your mouthpiece, O God, to proclaim gospel, to proclaim, to preach, O God, your powerful words upon these people, O Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for that boldness. Thank you for that power that you have given us, Lord God. Hallelujah. We thank you, Jesus, Lord. Bahrain is for Christ, O Lord God. Every corner of this country, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, Lord. Hayaan mong liwanag mo, Lord God, ay makita sa amin and it will shine forth in every corner of this country, Lord God, that we will proclaim your love. We will declare, Lord God, Lord, in the rooftop, Lord God, Lord, we will, Lord God, declare, proclaim, you are Jesus, you are Lord of Lords, and you are King of Kings, Lord God. Lord, marami pong salamat, Panginoon, even wherever we go, in parks, Lord, in malls, lahat po, Panginoon. Lord God, hayaan mo, Panginoon, na intentional po kami sa lahat ng aming pinupuntahan, Panginoon. And let your light so shine sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you. Sige po, kausapin natin ng Panginoon. He is a powerful God. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your power. Thank you for your divine, Lord God, power, Lord, and divine nature. We are partakers of your divine nature, O Lord God. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo na at gagawin mo pa sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, that this church is victorious because we are your children, O Lord God. Lord, we will march forward and we will do what you have called us to do, Lord God. Hallelujah. We give you all the glory, the praises, the adoration. In Jesus' name we pray and we declare amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.